Ngayon lang muli nagpaunlak ng panayam ang Vice Presidente matapos ang formal na i-turnover ang pamumuno sa DepEd. Ang mga dahilan ng kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng gabinete, hindi pa raw niya kayang isa-isahin. Mahaba talaga yung listahan ng mga rason at iba-iba siyang kategorya. Merong personal, yung sa aming dalawa lang, merong DepEd. Naku, merong personal, naku. Naku. Ano kaya yung personal na yun? Hindi, isa-isayin natin yung sinasabi. Himayin natin yung sinasabi ni VP Sara Duterte. Ha? Ano kaya yung personal na yun? Yun ba ang dahilan kung bakit bad shot si Madam Lisa Marcos? Naku. Yun ba ang dahilan? Naku. Personal. May LQ kaya sila? LQ. Alam niyo LQ? Sino mga hindi nakakalam ng LQ? Oh, sige nga, kung alam niyo LQ, pakilagay nga dyan. Sige. Kung talaga matalino kayo, pakilagay ko na ibig sabihin ng LQ. Nako. Sige. Ang tagal magsulat mga seleron. Ano ibig sabihin ng LQ? May LQ daw sila. Meron daw silang personal na dahilan. Lovers quarrel. Ayun ang hirap sa inyo. Masyado kayo sa mga kakapanood ng K-drama katulad ko eh. Hindi. Leaders quarrel. Ay, grabe naman kayo. Gago! Yan ang hirap sa inyo eh. Leaders quarrel po. Yan, may nakuhula. Buti naman si Joanne Miguel. Maraming salamat. Leaders quarrel. Yan po talaga ibig sabihin yan. And merong budget. Budget. Merong sa bayan din. So, Andali linawin natin Kasi ang dating dito sa issue sa budget, ganun ang title ng ng 24 oras. Issue sa budget, isa sa mahabang umanong listahan ng dahilan ng pagbibitiw ni VP Sara Duterte sa DepEd. Kasi ang dating dito, pag ikaw tanga, magbasa. Siguro yung nagagalit siya kasi hindi siya binigyan ng confidential fund. Ganyan na naman ang pihit nitong mga animal eh. Kaya naman pala hindi siya binigyan ng pera. Di ba? Ganyan ang dating. Pero ang totoo niyan, ibig sabihin niya ng budget, tingnan nyo. Pakinggan ninyo na maigi pakinggan ninyo. Medyo mahaba yung listahan and sa pangayon hindi pa kasi ako handa na umupo para isa-isahin yun. Pero sasabihin ko sa inyo kapag promise yan promise. Promise yan, Madam VP Sara Duterte, sasabihin mo Huwag mo itatago. Na. Someday, hindi ko lang alam kung kailan yung araw at oras na yon. Pero binahagi niya ang isa sa mga dahilan na ito na may kaugnayan sa budget ng gobyerno. Pero kung basahin mo lang yung GAA at itrace. Yan! Okay. So, hindi budget ng DepEd ang pinag-uusapan dito. Yung budget ng GAA. Ibig sabihin, yung budget ng pangkalahatan. Kasi ang gobyerno, taon-taon niya, nagbabudget yan kung saan ipupunta yung pera, anong prioridad. Diyan mo malalaman ang priority ng gobyerno. Tandaan nyo, meron tayo sa batas na ang priority dapat ng gobyerno ay ang pag-aaral. So, medyo may reklamo daw siya. Meron siyang hindi nakitang maganda sa ginawa sa pera ng gobyerno. Pera ng gobyerno, ibig sabihin, merong mga, alam mo na, divert dito, divert doon. Ako, isa lang ang hinala ko dito Hinala lang to wala ako, hindi ko naman po kakilala personal si VP Sara Duterte. Pero hinala ko dito, nararamdaman ko, nakita niya yung budget na instead i-priority yung mga dapat i-priority na naaayon sa batas, inuuna yung mga pang-ayuda. Na alam naman natin kung kanino at sino ang gumagamit noon sa kanilang sariling political interest. Tama, mali? Sino ba yung laging congressman o politiko na naandoon sa mga ayuda? Sinong party list yun? Tama, mali? Ayan, General Appropriation Act, ibig sabihin ng GAA. Ibig sabihin yan nga yung
yearly budget ng gobyerno. 'Di ba? Lagi 'yan. Every year nagkakaroon po ng pag-uusap ang Kamara, tapos ang Senado at ang executive branch na inaayos nila yung budget, ina-arrange. Depende yan sa prioridad ng gobyerno, which is ang nagdi-decide supposedly DBM under ng Pangulong BBM, 'di ba? Ngayon, hindi niya nagustuhan kung saan dinadala yung pera. Malinaw yan, hindi niya nagustuhan. Mo kung saan pumupunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera, ng budget ng gobyerno. So malinaw po 'yan, ha? Kasi bago pa ho salsalin ng mga ensimada vlogger at ng mga bayarang vlogger, linawin natin, hindi nagrereklamo si VP Sara Duterte sa budget ng DepEd. Hindi nagrereklamo si VP Sara Duterte sa confidential fund ng Office of the Vice President. Nagrereklamo siya sa maling allotment ng bawat o division ng budget sa gobyerno. Ibig sabihin, yung priority ika nga wala. Mali yung priority ng gobyerno. Doon siya naiinis. At ako, sigurado ko, hindi pala sigurado ako. Sa tingin ko, ang isa sa mga nakikita niya yung paglulustay ng ayuda ng taong bayan na kung saan ginagamit lang ng ilang mga politiko, lalong-lalo na ng mga congressman na may sariling mga interes, yung gusto maging prime minister at saka yung isang kontraktor at yung mga party list ng mga kamag-anak incorporated. So malamang sa malamang yun talaga ang pinupuntirya ni VP Sara Duterte, yung maling paggamit ng budget. Sinubukan kong itama. Sinubukan niyang itama. Ibig sabihin, malamang sa malamang, kinausap niya ang Pangulo at sinasabi niyang dapat ganito ang budget, dapat ganito, ayusin dapat yung budget kasi ito ang prioridad ito ang kakulangan sa ating bansa. Sa tingin ko, nakipag-usap siya. And yet, alam mo naman ng ilan dyan, talagang may plano, ika nga. Yung nakita kong mali. Pero, syempre, wala akong nakuhang suporta. Kita mo na, alam ko Alam ko yan eh. Suporta? Ay, nako, alam natin. Ibig sabihin po, wait lang ibig sabihin mga kababayan, nakipag-usap siya. Nakipag-usap po siya sa isa sa mga sigurado ako siyempre sino pa ba mataas sa kanya? Hindi naman niya kakausapin si Tambay. Tama, mali. Kasi hindi naman desisyon ni Tambay yan eh. Ordo, kaya niyang harangin yan at kaya niyang impluwensyahan yan, pero hindi niya desisyon yan. So, ibig sabihin lang po, napakasimple lang. Napakasimple. Kinausap niya ang presidente para ayusin ang budget, para itama yung budget, pero wala siyang nakuhang suporta. O, di ba? Naintindihan natin, di ba, Jay Guevara? Wala siya nakuha suporta. Mahirap kasi yung Jay Guevara eh. Di, totoo to May kikwento lang ako sa Jay Guevara. Mahirap talaga yung yung ikaw, nagtatrabaho ka, alam mo yun, tapos hindi ka susuportahan. Mahirap yun. Di ba? Hindi, parang gano'n na nangyari kay VP Sara Duterte. Alam mo yun, gusto niyang itama, gusto niyang matuwid na pamahalaan dahil sa hindi siya sinuportahan ni Bongbong, wala nangyari. Oo, mahirap yun, kaya nga yung iba nagpuputak lang sa FB ngayon. Ay, grabe. Grabe, mahirap yan. Mukhang may hugot si Jay Guevara. Nako, alam mo, Jay,
Maganda yan ha. Since pinagbibintangan naman nila akong laging nakainom, pwede tayong uminom sa linggo. Inom tayo. Pero dito na lang sa malapit sa bahay para pagka nabangingi ako, hindi na ako magmumotor, kayo na lang magmotor. Sabay ganun yun. Para kayo na lang madisgrasya. Hindi, joke lang po, joke lang ha. Di ba? Talay. Wala akong nakitang pagbabago. Walang nakitang pagbabago. Kaya, sabi ko, hindi siya mauulit sa akin sa budget ng 2025. Hindi ko na kaya na ako pa rin yung hawak ng Department of Education budget and uulitin lang yung ginawa dati. Yan. So, feeling ko kasi talaga, kasi alam nyo, meron tayong sa batas natin na dapat ang pinakamalaking budget ay ang DepEd. Hindi po yung kagagawa ni BP Sara Duterte ha. Yan po ay talagang part na ng ating batas na kailangan pinakamalaking pinagtutuunan ng gobyerno ay ang DepEd. Siguro dahil sa pinulitika siya, hindi nabibigyan ng budget, sa madaling salita, tutol si BP Sara Duterte doon. Na parang, sige, wag nyo yung i-prioritize, mali yan. Hindi dahil ako'y isang DepEd secretary. Kaya lang, hindi ko pahihintulutan na ganyanin ninyo ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga estudyante. Kasi tandaan ninyo, ang hinugot yan doon sa ang mga youth ay ang pag-asa ng bayan. Hinugot yan doon eh. Kaya kailangan ang mga kabataan ay mabigyan ng tamang kaukulang karunungan para humaayos ang ating bayan. And yet, pinabayaan. Sabi nga ni BP Sara Duterte, wala akong nakitang pagbabago. Sa madaling salita, wala. Ika nga. Dahil inuuna ang politika. Naku po. Ito. Ba't mo tinatanong, ha? Alan Ong, ba't mo tinatanong? May plano ka? Hindi, joke lang po. Joke lang, ha? So, tuloy. Kumusta po ang relasyon mo ngayon kay BBM po, ma'am? Hindi na kami nagkita at hindi na kami nag-usap ni President Marcos. Malalim yun. Malalim yung mga kapatid. Tinanong niya ko, kamusta na ba ang relationship niyo ni BBM? Kasi dati hindi ang tawag niya Bongbong Marcos o kaya BBM, di ba? O Apo Lakay. Minsan tinatawag niyang gano'n, naririnig ko eh. Pero this time, matagal na kami din nakikita ni President Marcos. Nako. Pagka tinawag ka ng apelido, ibig sabihin nun, medyo gago! Malayo na kayo sa isa't isa. Kasi halimbawa, tawagin ko si Jay. Mr. Guevara, di ba? Ibig sabihin nun, medyo bad trip ako sa kanya, di ba? Ganun yun eh, di ba? Tawagin ko kaya yung kapatid ko na Mr. Cristobal. Ibig sabihin, bad trip ako nun. Ano ba ang apelido ni Dada? Ano ang apelido ni Dada? Pata. Dada Pata, kunwari. Kunwari lang, Dada Pata. Ayoko na sabihin, baka hindi niya sinasabi. Si Dada Pata, kunwari. Mr. Pata. Gago! Pagka tinawag ka ng apelido lang, ay wag niyo na sabihin. Hindi nga, alam ko Salcedo, pero wag niyo na sabihin. Hindi niya nga sinasabi. Sige na nga, Salcedo. Mr. Salcedo. Pwede ba, ayusin mo yung pagbablog mo? Gago! Di ba? Ganun yun. Hindi, kaya nga sinabi niya. At saka ito may title na. President Marcos. President Marcos, ibig sabihin, malalim ibig sabihin ni BP Sara niyan. Na talagang pitik na, ika nga. Tuloy. And you intend so, wala akong description. Wala akong description sa relationship. Tumatawa pa, Madam BP Sara, yung tawa mo medyo nakakaloko, Wala akong description sa aming relationship. Madam, yung tawa mo talagang may pagkamalupit, Sa tawa mo pa lang, medyo malaman na. Yung pagngiti ni BP Sara, yung mga ganyanan niya,
namin ngayon ni President Marcos. Hindi na kami nagkakausap. Ngayong wala na siya sa poder ng administrasyon, tila mas malaya nang nagsasalita ang Vice Presidente na kahapon lang naglabas ng kanyang mga puna laban sa gobyerno. Para sa Vice, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Kung sino yung nakikita ninyo nagre-react publicly and privately. Kita nyo? Oh, may bali ang GMA dito. May bali ang GMA dito, hindi nyo nakita? Kasi kung napanood nyo yung buong press con, may bali ang GMA dito. Ang sabi ng GMA, para nagsimula na daw bumanat si VP Sara Duterte, bla bla bla. Tapos biglang ipinasok to. Okay? Biglang ipinasok to. Hindi sinama yung tanong. Alam nyo tungkol saan ang tanong dito? Kung saan, anong issue to? Issue ng KOJC to eh. Kung bakit inaano yung mga kaalyado ni PRRD, pati ang mga Duterte, ito yun eh. Oo, ito yun. Kaya lang, hindi na sinama ng GMA. Mamaya papakita ko sa inyo, baka kala nyo nagsusungaling ako eh. Hindi ako si Dore. Sa mga sinasabi ko, yan yung mga tao na natatamaan. Oo. Sa mga sinabi ko sa statements ko kahapon. Nako? Yung hindi tapat sa serbisyo, hindi tapat pangatlong araw na to trabaho at hindi tapat sa pagsisilbi sa tabayan. Yung frustration ko as a Vice President and as a Filipino sa mga nangyayari or naririnig natin sa ating gobyerno, nilabas ko. Sinabi ko naman noon, di ba, hindi ako gumagalaw para sa administrasyon, hindi ako gumagalaw para sa oposisyon, hindi politika, kundi para sa bayan. Ikinagulat naman daw ni VP. Di ba? Intindi niyan. Tuloy. Sara ang survey ng Okta Research kung saan bumaba umuno ang bilang ng mga Pilipino. Ito pa, pinunan niya yung Okta Research. Alam mo, hindi ko to naisip Ito, to be honest, di ko to naisip. Pero ang galing din naisip niya. Kasi siya expert siya sa pagdating sa mga survey. Ako naman, hindi naman po ako nagpapasurvey. Hindi, totoo, hindi ako nagpapasurvey. Hindi man ako politiko, di ba? Nakita nyo na naman yung ninakawan ng mga cellphone sa airport. Naku po, binalita sa akin ng kababayan kong taga Japan eh. Although it was a Philippine airline, pero still, kasi tandaan niyo, pag ang eroplano, yung eroplano lang, pagbaba niyan, lahat na ng third party service dyan sa baba ay ang airport na po ang nag-hire niyan. Jurisdiction na ho ng airport yan. Okay? Imposible naman na sa ibang bansa mukhang malabong makakuhanan yan. Pero dito, pagbaba, naku, yan na yung dating nangyayari. Pero mamaya pag-usapan natin yan. Magsasabing pro-Duterte sila. Nakakagulat lang kasi ngayon lang ako nakakita ng survey na ang tanong ay pro-Marcos ka ba or pro-Duterte ka ba? Talagang gagastos ka ng pera para tanungin ng mga tao kung pro-Marcos ka or pro-Duterte ka. Dapat siguro nilagay doon, pro-Pilipinas ka ba? I'm sure lahat yun lilipat doon sa pro. Gets nyo? Tindi ng pitik ni VP Sara Duterte doon. Sino yung mahilig gumastos para sa mga ganyan? Hindi, tanong lang natin. Alam naman ng mga Duterte, gagastos ng ganyan. Alam nyo ba na milyon ang magpa-survey? Kasi alam ko yan eh. Noong mga nakarang may mga gusto kami ipa-survey. Okay? Tapos siyempre, wala namang masama doon. Talaga namang service nila yan. Private service yan ng mga Hindi ibig sabihin nun, i-impluwensyahan nila yung survey. Pero, yan ang trabaho nila. Negosyo yan yung magpapasurvey ka. Okay? Hindi ko sinasabing hindi totoo yung lumalabas Hindi yan. May discrepancy, siyempre meron at meron yan. Pero gayon pa man, sabi nga ni VP Sara Duterte, sino naman ang gagastos para lang magpa-survey kung pro-Duterte ka o pro-Marcos ka? Alam mo na kung sino yun mahilig gumastos na ganyan. Di ba? Ay, alam mo na kung sino yung ganyang mahilig. Sino ba yung mahilig sa mga ganyan? Una-una, imposible mga Duterte. Imposible yan. Si Marcos, hindi niya na kailangan yan. Sa totoo lang yung presidente, hindi niya kailangan yan. Bakit
pro Duterte, pro Marcos, tinitingnan kasi nung makakalaban ni VP Sara sa 2028 kung may chance sa. Kasi iniisip niya kung bumaba ang Duterte, aangat siya. Hindi niya alam kahit anong gawin mo, tambaluslos, hindi ka aangat. Tanda mo yan. Kahit magkanong gastusin mo sa mga vlogger, nako, hindi ka aangat. Gawin mo trabaho mo, angat ka. Pero yung mga tangang vlogger na hinahire ninyo, malabo yan. Bobo yung mga hinahire nyo eh. Hindi, totoo lang bobo eh. At saka kahit anong pagpapapogi sa'yo, ang hirap mong papogiin. Hindi, honestly, ang hirap mong papogiin. Tuloy. Pilipinas, mababasa mo naman kaagad ang motibo dyan is perpetuation in power. Yon. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. Yun eh. Perpetuation of power. Sabi ni VP Sara Duterte. Anong ibig sabihin nun? Papaliwanag niya. Lahat daw ng... Very obvious. Lahat daw ng malakas ay pababagsakin mo, sisiraan mo. Yan daw ay very obvious, which is totoo naman. Yan nga nakaduktong ito doon sa tanong sa KOJC. Kasama na po dyan yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte ay kung bakit sinisiraan. Yun ang totoo. Boss Dada, nakauwi ka na ha? Biyernes pa lang ngayon. May Sabado pa para magpahinga ka. Siguraduhin mong Sunday. Hindi pa pwede yung masyado kayong, alam mo, mamamaaga kayo mamamatay niyan, trabaho kayo ng trabaho. Hindi, totoo. Kain na nga kayo ng kain, tapos trabaho pa kayo ng trabaho, talaga kayo mamamatay niyan. Kailangan nagra-ride din. Gago! Tuloy. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Yon ang pinakapitik niya. Ayaw ko nang bumaba. J. Guevara tsaka Boss Dada, mamaya na senyor. Babanatan natin yung senyor mamaya-maya, ha? Ito yon. Diretsuhan na to. Ayaw nang bumaba. Sino pa ba yun? Pag sinabi mong ayaw nang bumaba, ang tanong, tinutukoy niya ba yung taong nasa baba o tinutukoy niya yung taong nasa taas? Di ba? Tanong ko lang sa inyo. Ang tinutukoy niya ba ay yung nasa kapangyarihan na o yung tatakbo pa lang? Hindi, kayo. Kaya nga baka akala ninyo clickbait yung aking title. Hindi ako mahilig sa clickbait. Si J. Guevara lang ang mahilig dyan. Hindi. Satire. Iba yung clickbait sa satire. Hindi, totoo, di ba? Pag sinabi mong ayaw mo nang bumaba, ibig sabihin, nandoon ka sa kataas-taasan. Kaya nga ayaw mo nang bumaba di ba? Pangalawa, ibig sabihin nun, gusto mo tuloy-tuloy. Pag sinabi mong tuloy-tuloy, ibig sabihin, nandun na. So definitely, I therefore conclude, Your Honor, Mr. Chair, na ang tinutukoy dyan dito, walang iba kung hindi si Pangulong Marcos. At ito na nga yun. Kasi alam nyo, hindi ko naman sa nilalanglang yung sinasabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na pag siya ang nagsalita na ayaw nang bumaba, pwede pa nating masabing it's just a wise opinion. Ibig sabihin ay makabuluhang opinion, matalinong opinion. Pero pag ang nagsalita na ay yung kadikit nung dating yung presidente, yung dating magkadikit na si VP Sara Duterte at si BBM, ibig sabihin nun, pag sinabi niyang ayaw nang bumaba, may alam si VP Sara Duterte. Tama, mali? Alam niya yung nangyayari. So anong ibig bang sabihin yan? Ibig bang sabihin gusto ni Marcos magpatuloy at maging presidente? Hindi. Ang tinitira niya ay yung pamilya. The entire family. Ibig sabihin,
Siyempre sa ating konstitusyon, bawal na magpatuloy si Bongbong Marcos. Ibig sabihin, magpapasapasahan lang sila. Susunod si Romualdez. Tas susunod maybe si Aimee. Susunod yung si Sandro. Ibig sabihin, ayaw na talagang bitawan ng kapangyarihan para tuloy-tuloy sila sa kapangyarihan. Yun ang punto dyan. Binibigyan lang natin ng mas malalim na kahulugan yung mga binibitawan ni VP Sara Duterte. Kasi sa ngayon, hindi pa siya handang diretsuhin. Ako na lang diretso. Kasi kung si PRRD, pag nagsalita any opposition, any of us, any bloggers, any Duterte supporter would say, ayaw na kasing bumaba ng gobyerno to. Oo, it is our opinion. Okay? It could be right, it could be not right. But definitely, pag nagsalita na si VP Sara Duterte, may alam siya. Malalim yung alam niya. Hindi ho siya magsasalita ng ganyan kung wala siyang basihan. Yan ang ako sigurado ako diyan kay VP Sara Duterte. Hindi ho yan chismosa. Bihira nga ho magsalita yan Pero pag yan bumitaw with proof, ibig sabihin, kasi tandaan ninyo parang si Jay Guevara. Si Jay Guevara naman. Si Jay Guevara, kaya ang lakas ng loob niyan na magsalita tungkol sa mga scammer na vlogger. Alam niyo kung bakit? Kasi dati siyang hindi scammer, kayo naman. Hindi scammer. Gago. Dati niyang kasamahan 'yan. So alam niya yung galawan nung mga kagrupo niya dati. Gets nyo? Hindi si scammer. Wala akong sinabi scammer. Ang sinasabi, hindi kasi 'di ba si Jay Guevara, kaibigan niya yung mga binabanatan niya ngayon. Bakit niya sila Buster, sila Spencer. Magkakagrupo yan dati. So alam na alam niya kung kung sino yung mga mukhang pera doon, sino doon yung putang ina walang views ganon. Yung mga gumaganong ganon, alam mo. Sana nga na-video mo yun, Boss Dada Kasi si Boss Dada, din to Eto si Boss Dada at saka to si Coach Oli, mga friendly ghost din to Nung una kasi, ako kasi talaga yung pinaka-outcast. Hindi sa masungit ako, kaya lang wala akong panahon makipagtsikahan. Hindi totoo. Ako yung tipo ng tao na pag may mga vlogger, hindi ako masyadong nakikipagsumasama. Ang gusto nyo, kayo na lang mag-usap. Kasi medyo po ako medyo sorry po sa term sorry sa term pero po ako, allergy po ako sa bobo sorry Hindi, that's the truth. Medyo ako umiinit ang ulo ko pag may nakakasama akong bobo. Putang ina, napapainit talaga yung ulo ko. Wala ka ba ng bitamina? Napapaganon ako, kaya lagi ko sinasabi kila Boss Dada, kayo na lang mag-usap. Ayokong kausapin yung mga yan. Ganun ko sila. Ito si Dada, friendly ghost yan Tsaka to si Coach Oli, friendly ghost. So kaibigan niya yung mga dating mga vlogger. Naririnig nila yung mga usapan. Walang biro. Ang isa sa mga usapan nga nila, pagkatapos mag-live, live sila doon sa venue, magkatapos mag-live, tapos sasabihin nila, lugi brad. Lugi, wala naman lang nagpakulay. Wala man lang views. Lugi tayo, lugi negosyo. Gumaganon daw. Sabi ko, talaga, alam mo, sabi nila Boss Dada yan. Kaya nga ako nagugulat ako, sabi ko, tangina naman. Ang gagaspang naman yung mga kasamahan nyo. Ginaganon ko talaga Kasi pambihira. Nasa labas yun, ganun sila mag-usap Pagkapatay na patay nung live, ganun sila mag-usap. Grabe naman, wala man lang nagpakulay. Lugi negosyo, gumaganon daw. Sabi ko, pambihirang buhay to si Boss Dada Ano ibig ko lang point? Again. Hindi ko to, tandaan ninyo hindi ako tumitira ng personalidad. Okay? Ang tinitira ko dito yung ugali. Ang binabanata natin dito kasi, tandaan ninyo, ito'y with relationship with Sara Duterte. Si Sara Duterte ang may authority magsalita tungkol po sa administrasyon na ito. Siya po ang may pinakaalam kung ano ang nangyayari sa loob dahil parte siya ng
administrasyon na ito dati. Kasama siya sa mga secret meeting, kasama siya sa mga social meeting, lagi siyang kasama. So may alam siya. As a matter of fact, di ba, ang tawag nga ni BBM kay BP Sara Duterte ay, anong tawag doon? BFF, yan oh. As in F hindi P, hindi DP. BFF, BFF siya. Totoo. Di ba? BFF po si BP Sara Duterte ni Bongbong. Yun ang kanyang, sabi ni Bongbong Marcos, yun ang kanyang touring dito kay BP Sara. So therefore, I conclude, talagang nasa inner circle si BP Sara Duterte. Now, if nasa circle si BP Sara Duterte, alam niya yun talagang nangyayari sa loob. Kaya pag nagsalita siya ng ganito, may authority. Tama, mali? Yeah? Kaya sirain ko kayo lahat. Yeah. Yan ang sabi. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan yung ugali. Motibo dyan. So, gets nyo? Ito, tandaan ninyo, sagot ito dun sa mga demand at KOJC, Sagot to dun. Ito yung konteksto ng pinag-uusapan. Hindi lang kasi pinasok ng GMA. I know what you did there, GMA. Pero ito yung konteksto na yun. Ibig sabihin, talaga, kaya po binabanatan, sinisiraan ng mga kaalyado ni Pangulong Duterte kasi ito yung sinabi niya. Basta may threat, yung sino man na sa tingin niyang masikat, sinisiraan niya. Nagets ninyo? Ganyan daw. Sino? Yung nakaupo na gusto magpatuloy. Ibig sabihin yung kanilang entire family. Kasi si Marcos di naman na kaya magpatuloy. The entire family. Ibig sabihin, the Romualdez clan. Yun ang the Marcos Romualdez clan. Yun ang sinasabi niya dito. 'Di ba? Ang lupit grabe. All about politics. Everything. Ayan. Live na si Bisdak. Binabanatan niya. Bakit niya ako binabanatan? Praning siya, praning. Sabi naman nito, tara, sugod. Wag naman. Hayaan nyo lang siya dun. Hindi, wag nyo pansinin. Pag ganyan talaga, pagka, alam mo, ganito yan June bug. Ganyan talaga pagka tinamaan ka, yung guilty ka, yung tangina, talagang pitik ka ng pitik ngayon kasi guilty ka So, depensa ka ng depensa. Di ba? Guilty ka Ayaw mo na, ganun talaga. Hindi, di ba? Wala nga akong pinapangal. In-erase ko nga yung status ko, yung pangalan kasi my intention was yung sinabi, hindi yung tao. Wala akong pakialam sa tao, tangina. Irrelevant yung tao na yan Di na pinapansin yan Irrelevant yung tao na yan. Ang inaano ko dito yung issue. Mali kasi. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit mali. Ikikwento ko sa inyo kung bakit mali. Okay? Mamaya ipapakita ko. Okay. Tuloy. It's all about politics and power. Kinumusta din namin ang bise kung kumusta ang kanyang seguridad ngayon. Kasi yung mga surveillance, yung mga casing, ganyan mangharas ang PNP. Yun, alam na alam. Modus yan ng PNP pag gusto nilang mangharas. Uy, may kwento pa ako. Ewan ko kung kinuwento na to ni Dada. Hindi, totoo. Ito, yung casing, kasi di ba ginagawa kay BP Sara Duterte, si Dada na-confirm niya kahit kay Labaste. Sinabi daw sa kanya. Hindi ko alam kung pwede ko sabihin pero sinabi ko na bahala na siya. Pati daw kay Labaste, as in, araw-araw daw halos, may mga drone. Tayo na makabili nga ng drone. Paikut-ikutin ko kaya sa loob ng Krami. Joke lang po, joke lang Huwag niyo akong didimanda na naman ako. Joke lang yun. Hindi kasi, di ba? Sabi ni pangalan nito si General Pares. Sabi ni General Pares, ano lang daw yan, surveillance, ganyan. Sa loob-loob ko, kung ako kaya, halimbawa lang, ako kaya magpalipad araw-araw sa ibabaw ng bahay mo ng drone, di ba? Ngayon naintindihan ko na.
naintindihan ko na kung bakit bawal basta-basta magpalipad ng drone sa ibang bansa. Sa Pilipinas kasi walang ganyan eh. Sa Pilipinas, hindi ganun ka-stricto. Stricto lang siguro sa mga airport, sa kampo ng sundalo't kapulisan, sa Malacanang. Pero pagdating po sa entire Philippines, hindi stricto ang drone. As a matter of fact, sa ibang bansa, halimbawa sa Japan. Sa Japan, alam mo ba na parang motor ang drone? Irirehistro mo pa. Kailangan may rehistro yon. Tapos, alam mo ba na kailangan may plaka? Yung drone mo, kailangan may sticker ng registration number. Ganun katindi sa ibang bansa. Ewan ko sa Europe pero sa Japan ganun. Kasi nga naman, tama nga naman eh. Invasion of privacy. Invasion of privacy yan, lalong-lalo na palipa rin doon sa, paano kung nagchuchok-tsakan kayo? 'Di ba? Ng asawa mo. Asawa mo hindi kabit, ha? Linawin lang natin. 'Di ba? O kunwari lang gusto mo trip mo yung kita yung nature habang nagbabanatan kayo, 'di ba? Hindi, may mga ganung tao yung kunwari pupunta sa mga Airbnb na beach house, yung mga ganun, tapos gusto mo yung overlooking na dagat, tapos syempre pag ganun gusto mo na yung nagtitirahan kayo, 'di ba? Bawal nga magpalipad sa Davao. Di nga. Yan. Yan si Sahad. Sanay magpalipad yan eh. Sana. Hindi totoo si Sahad kasi sinimotion, di ba? Bawal ba sa Davao? Bakit na? Nakakita kami ng drone eh. Walang biro sira aircon kaya binuksan ng bintana. Okay. Hindi totoo. Kaya nga magtataka dito, sinasabi ni VP Sara Duterte, kinikasing-casing sila, di ba? Kay Basti nga, may drone doon. Bawal pala daw sa Davao. So anong ibig sabihin yan? Yung mismong pulis ang, sabi nga ni Bato, pag ako may nakitang drone sa bahay ko, babariling ko talaga eh. Kaya lang, problema kung hindi ka asyentado. Baka kung saan mapunta yung baril mo, di ba? Yung putok mo. Kaya mahirap yun,